Wing, 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 wing. Oh! Hi! Tulgun ka? Katulgun ka? Brrrr. Brrrr. Ah. Hello. Harry. Tulog na tulog ang Jack. Dito kami nagsundo ako kay JJ. Pinaaral ko na to siya. Kay kawawa naman madamay-damay sa akin. Hindi ko kasi kayang mag-drive kahapon sa sobrang sakit ng sinabi ng kanilang daddy sa akin. Iyak ako ng iyak. Kaya pina-absent ko to siya kahapon. Sabi niya, Mami. Tanong siya sa akin, Mami, bakit daw siya nag-absent? Sabi ko, Mami's not feeling well. Tapos si Jenny din, sinabi niya din na hindi daw okay si Mami. When? Yesterday? When you told me that, I think when you Was she? I'll wipe this. I have to take Let's go. That's JJ's thing for her school. Na lang. Nagkuhan sila oh, sige. Whee! Ayoko ipakita sa mga bata. Nasad ako kay gusto ko happy lang din sila. Baka mapiktuhan kasi yung dalawa. Lalo na si JJ, nakakaintindi na ito. Ala! Jerry! Nearly fall. Dana, daming apple. Yeah, there's a lot of apple. Oh my gosh, be careful. Sorry. Careful. No, enough now, Nak. It's going on the road, Nak. Kaluoy ng aking mga anak, oy. Agay. Dali na. Jack. Unsa to, Jack? Jack, unsa to? Smile kang Mami, be? Ay. Hindi mong smile si Jack, Nak. Wala man pakialam Jack na to today, oy. Mommy, remember Jack was kissing me in the night? Yes. Hello? And he was putting on his feet. No. Yes. Olo. Na nagdigwa, Nak. Nagdigwa, dahito nagdigwa. Mong nag-smile. Wasn't so close properly. Mama little boy, say hello. Hello. That's okay, just get it tomorrow. Kahapon kasi, di ba, kiparabsin ko Jessica. Kaya ang message magod ni Wayne, tapos pag-uwi niya, wala yun ako nag-imig sa kanya. Ay, kay nasaktan ako sa kanya ang mga sinabi ba. As in, di ba nasabi ko ata sa inyo sa past vlog na pinost ko sa Facebook, pero deleted na siya today. Deleted. Gahe ba pronunciation ni Mami Lolo? Hello? May pa si Jack, mawala pa ang problema ko kay Jack. So kagabi, wala din siya nag-imik-imik. Tinanong niya ako, gusto ko ba daw ng tubig? Gusto ko ba daw ng ganito, ganyan? Meron akong gusto na plano. Sinabihan ko si Mama kanina. Tapos si Mama, sabi ni Mama, ikaw na mag-decide, te. Si Mama, ang sister ko, palaging nagpapalo up. Tapos yung boyfriend ng aking kapatid. Yes. Concern sila, kaya naawa daw sila sa akin ba? Hindi ko kasi makwento sa inyo din lahat. Ang family ko lang yung ino-openan ko na whole yung whole story talaga kung ano yung nangyayari. Jack, no? So, sila lang yung nakakaintindi sa akin.
And mostly sa mga nagagalit sa akin, I can't blame you kung nagagalit kayo dyan. Kasi ako, nagpakatotoo lang ako kung ano yung ganap namin dito. Kasi mahirapan ako lang yung mahirapan. Mag-pretend ako na happy, tapos meron akong problema. No, hindi ako ganyan. Kung ano yung makikita nyo na ganap namin ngayon, yun na yun talaga siya. Tapos tinatry ko yung best ko na positive pa din, kahit ganito. Tinatry ko na magtawa, yung pag-alaga sa mga bata, tinatry ko din. Uy, nalibat na ni? Umiitim na si Jack. I think maitim to siya ay. Maitim daw ka lang. Negro daw ni si Jack na. Sabi nila, paglaki daw ni Jack, negro. Sino nagsabi man negro ang baby? Negro daw mong daddy. Negro daw mong daddy lang. Upaw na siya, oh. Yung likod ng kanyang ulo. I was trying to go down the stairs. Jenny grabbed my leg. Well, you have to be careful. Help mommy with my shoes, babe. Please, thank you na. Dami yung grr. Okay? Okay? Grr. Mommy tied it. Yes, I tidied. Mommy very good today. I tidied the house. Hindi inubos ni Jenny yung noodles. Unsay gitanaw sa atong bibi dira, boy? Unsay gitanaw ka ni Jack? Love ni mommy. Hello. Wait, anak, I will think we're too early, anak. Uy. Sobrang aga namin. Nandito kami sa clinic. Why you told us to go? What? Why you told us to go? So that we're not late. Dala namin si Jack. Teka lang, i-check ko lang itong ating mga letter. Pina-message ko si Jessica early in the morning sa kanyang papa kay di ba naka-block yung number niya sa akin. Sabi ko i-message yung kanyang daddy na ang daddy niya yung mag-pick up kay 4:30 ang schedule ni Jack. I know, 2:40 ang schedule ni Jack. Tapos sa bahay 2:40 wala na kami kayo. Kailangan sunduin si JJ. Hindi ko magawa in one go. Hindi pa kami kasi kami nag-uusap oy kaya. Pero sabi ni mama, nag-advise si mama sa akin. Si mama at yung aking sister, sila talaga yung taga-kuan sa akin. Tapos si Maringani, tapos kuan ka ng tawagan ng family kay everyday kami nagtatawagan nila. At least nawawala yung aking boredom ba, yung aking sabi ni mama nate. Mahaba yun eh. Meron din siyang sinabi na link na dapat magpailog na lang. Kasi sa aming religion, pag magpakumbaba is much better na magpakumbaba pag mga ganyan. Kahit sabi ni mama, kahit mahirap dapat magpakumbaba. Ikaw na lang si mama. Hindi yan nagkulang ng advice si mama sa akin. Kaso lang ako ang matigas ng ulo ba. Kunin ko yung pram. Picturan ko lang yung aming kuan. He's holding his unsa kay anak Muslin. Agoy, ang kukura ba nito kay ang haba tapos ang dumi. Iwan ko saan galing yung dumi ng kanyang Jack kuko. know how to hold. Yes. You know how to hold. Stop it me. Zara. Dito kami nagpark last time. Nagalit ako kay Wayne kay ipa-fine daw. I have my duck. Pabuti na lang wala. Dito na si Jack. Kami-kami na lang. Hindi naman na kami sinasamahan. Ningkamot na inyong inday. Dati kami talaga lahat. Check up ang Jack. Yes. Pag mga ganito kasi o sa gilid-gilid, hindi ako masyadong magkampante mag-park. Kayoy. Pulba man yan. Uy. Ban-uban in taon ng Jenny na to. I think we have to leave this pram outside, no? And we'll be back, no? Huh? No, nobody. Inside ba? But we magkuhan ako. Lagay ako ng registration. Ganito sila dito pag hindi.
Yes, ay dito sa ano, clinic nila, madami silang mga clinic. Dito na kami. Mag-register muna ako sa aming card. Yeah? My house. Why is not? Oh, it's wrong this one. Early si Jack. Early ka lang. You doing boxing feet like this. Yeah. Like this. Yeah. Kick. You Ang sana si Jack. Uy. Nag-wild ni siya. Bago natulog, nag-wild. Kirman ni si Jack. Uy. Ano lang man pala yung check-up. Who's calling me? Mamila? Happy ako kay instead na magmukmuk ako, no? Totoo yun ng TikTok shop ay. Oh, nag-affiliate ako doon. Hala, ang galing pala ng TikTok. Mag-affiliate ka, libre ang sample. They give me a free sample na. This one, no? TikTok shop. Hala, na-happy lagi ko ay. They send me this product. Ipopost ko itong video sa akin. TikTok, 2,000 lang naman yung follower ko doon. Follow nyo ako sa TikTok. This one. Facial K-Sonic. Wala, amazing kaayo ay. Libre lang ito. Pero kailangan ko mag-post ng video na para akong nagbibinta. I don't know how to open this one. Anak din. Magnet. Wow. It's like this. Hala, it's nice. Hala. Wala magkuan. There's a battery as well. Okay. Ikuan ko to. Magpaturo ako kung paano hiting. Sabihan ko si Maring. May I see that again, but I'm going to do it by myself. Yeah? I'm going to do that again, but I'm Na later. Kay mommy have to make a video because mommy selling it. And then we can get more. And then if somebody buy it, we can have money. Ganun ang affiliate sa Facebook. Ay, sa TikTok. Kung ano-ano na lang talagang discarding ginagawa ni Inday ninyo. Ay, di ba? Huwag nagtanga-tanga. Pag try lang man ako, mangita pa pala ako ng sample. Pag nawala, budang sakit sa akong heart. Yan, sa TikTok studio kasi, ayan, dito ba, sa creator, meron dyan. Tapos, merong mga, ano dito, yung collab bitaw. Ayan, merong mga promoter, promote. Tapos, dito, sa TikTok, sa shop, ayan, sa center, ayan, free sample. Dalawa yung in-applyan ko. Uy, tag 20 pound pala yun siya, Dalawa yung in-applyan ko. Yung iba, hindi pa man dumating, pero, let's just see. Mag-apply lang dahil ako. Malay natin, di ba? Madami tayong sales. Wala palagi sila ay. Ikuha ka niya si JJ. Baka hindi niya sinundo ba? Nakawawa ang bata doon. Walang nagsundo. Yan yung problema. Pag walang communication mag-asawa. Sala man po na ni Minday dyan. Kuan mang good ka nang nag-clinic, di ba? May niya. Hindi ko maapas ba ang time. Pero nakita ko man na nag-reply man siya kay JJ kanina kasi nasa iPad ni JJ. Sabi ko, tell your daddy na siya yung magkuha sa'yo. Alam niyo ba, sometimes nadi-discourage ako ay. Na-discourage ko ka nang pilit ka ayaw anong salog ay. Saan man yung salog namin ay. Kanang, sometimes bitaw, ayaw ko mag-video, ayaw ko maningkamot. Pag lalo na, pag kanang, ma-feel ko na, hala oy. Hindi kami okay ni Wayne, ganun. Hindi kami okay dito sa bahay. Nadi-discourage ako. Para kasing everyday motivation ko ba na okay kami mag-asawa, kailangan ko mag-earn ng more, ganun. Ma-encourage ako, man-motivate ako. Pero pag mag-away, bitaw mino. Pag mag-away mi kay, wala man silbi, maningkamot ako, sino man. Ganyan ang nasa utak ko na maapektuhan yung aking mental ba na
Ay, hindi na ako mag-vlog, hindi na ako mag-edit. Kaya sometimes, kahapon, kagaya kagabi, 2 o'clock na ako nakatulog kay wala naman ko nag-edit. Wala pala akong i-publish this day. Tapulan kay kung mo-edit. Na ako ipang-edit niya, tapulan kay ko kay kanang feeling na ko. Hindi naman ako na-appreciate ng asawa ko. Lahat ng pagkuan-kuan ko, ganun bitaw. Yung sa isip ko lumalaro sa aking isip ba na hindi niya man ako na-appreciate. What's the point na magsikap pa ako? Ganun ako. Pag naapektuhan, hindi ako nagsisikap, hindi ako nag-i-edit, tulog lang ako. Padidi ko si Jack at timanon ko ang mga bata. Pero kahapon, medyo naglinis-linis ako dito sa bahay. Diyan, nilinis ko yung dyan. So medyo malinis na siya. Tapos sabi niya, thank you for cleaning the house. Yun yung sinabi niya sa akin kahapon. Tapos nagtanong siya kung gusto ko ba daw ng tubig. Gusto ko kasi pag mag-away talaga kami, mag-usap ba na, Mami, pwede ba tayo mag-usap? Ganun ba? Na pwede ba tayo mag-usap sa ating misunderstanding? Hindi kasi siya ganyan. Parang yung issue ninyo na pinag-awayan ninyo, hindi masolve kasi naiiwan lang na kinikip ko lang sa aking dibdib. Tapos ako kasi pag na-hurt, pag naka-receive ako ng mga salita na masakit or message niya, no, ganun, umiikot-ikot yan sa aking utak na as in na hindi ko makalimutan. So pag uwi niya dito sa bahay, galit pa din ako na kinakausap niya ako, anong gusto mo na food, anong kuan mo, as in may galit yun ako, hindi ako umiimig, gumaganon lang ako, no thank you, ganun lang, wala na akong ibang sabihin. Kaya sa isip ko kasi na dapat isolve natin yung problema na ito, pero hindi, natutulog kami na we're not okay, lalo na ngayon, ilang days na, wala good kaming imikan, walang kuan. Kaya, nakaka-drain siya sa energy, nakaka-drain yun siya. Kaya, ang gusto ko mangyari, pag-usapan namin na, bakit mo yung ginawa sa akin? Dahil siya naman talaga ang una nagtantrum. Never ako nagtantrum sa harapan niya. Nag-watch kami ng Love Island, yan yung aming ways of banding, dalawa. Kung walang TV, wala kaming connection, dalawa. So, nanood kami ng Love Island, no. Pag panood namin ng Love Island, doon ko inopen up sa kanya na, honey, parang nag-overthink ako sa sinabi mo ba. Ganito kasi ang na-feel ko. Hindi ako nag-overthink ako, hindi ako nagsigaw, nag-overthink ako sa sinabi mo ba. Bakit ganyan? Hindi good ako ganyan. So, sabi ko, I just feel kaya natatakot ako. Every time na may ma-feel ako, natatakot ako i-open up sa kanya. Kinikip ko deep sa aking kanang dibdib. Ever since, ilang years na kami, 5 years, kinikip ko lang talaga hanggang sa nagiging moody na ako. Hindi ko na maintindihan yung utak ko kay umikot-ikot man sa aking utok. Kay hindi ko man makasabi sa kanya. Kay natatakot ako na mag-away na naman kami. Maging ganito na naman kami. Kay magtantrum lagi siya. Magtantrum siya ba? Na siya yung magagalit. Tapos, bakit yan naman? Ganon yan na ako. Ganon niya ako. Kanya pag tantrums niya, walk out dayo na siya. Either lalabas siya ng bahay, iiwan niya ako, or either pupunta siya dito sa room, mag-TV siya. Hindi na yan siya babalik sa kwarto niya. Halimbawa, noon that time, nag-usap kami doon sa kwarto niya. Hindi niya na ako binalikan. So ako, parang, ang sakit naman ang sinabi niya, oy, so pumunta ako sa room ni Jack. Alam niyo ba yan, mayroon pa akong Jack. Pinadidi ko si Jack. Tapos iyak na ako ng iyak. Iyak na gid ako ng iyak. Yes? Pag mag-iyak na gud ako, wala siyang pakialam ka lang. Hindi siya masabi, ay, pasensya na ha, nasigawan kita, pasensya na sa sinabi ko ha. Hindi siya ganyan. Kaya ako, nag-overthink 2 days, 3 days, hindi nag-iimikan, ganun ba, nag-overthink ako. So, pagdating niya from work everyday, galit pa din ako kay hindi man siya nag-sorry. Walang ganun ba? Walang, sorry ha, nasigawan kita, sorry, nag-walk out ako. Walang ganun. Pagdating niya dito, everything is okay na. Parang walang nangyari na, wala, okay ka lang. Ganun lang, diretso lang siya na, unsang kaon kainin mo. O, siyempre ako, masakit pa yung dibdib ko, nag-overthink pa. Hindi ako magiging okay. Kaya parang na-surrender na gid ako ba? I hope maintindihan nyo bakit ako nagkaganito. Never ako nag-open up sa inyo before na ganito, ganyan, ganito. Napuno na gid ako. Na as in, punong-puno na ako. In that 5 years, na ganyan yung treatment sa akin. Tapos yung salitaan ka na sobrang masakit na salita. Every time nandito ako sa harapan ninyo, never ko sinabi sa inyo na sinasalitaan ako ng masakit na salita.
kinikip ko yun. Sinasabi ko, ako kasi ang may problema guys. Ako kasi. Yung sarili kong biniblame ko. Pero ngayon bitaw ka na murag na sobraan na good. Kaya gusto ko ang mangyari sa amin na pag hindi kami maging okay, mas mabuti mag-separate kami ng bahay, maghanap ng bahay. Ako naghahanap na ako ng bahay, naghahanap na ako ng assistance na kanang magtulong sa amin. Pero si mama sabi niya, up to you ate, kung ano yung decision mo, support lang ako. Pero kawawa yung mga bata. Yun sabi ni mama, sabi ko, maalam ko kawawa yung mga bata. Ang mga bata ang iniisip ko every time. Sinasabi ninyo sa akin pa, ikaw yung may tupak kasi ikaw yung hindi nakaintindi sa asawa mo. Hindi nyo nalalaman yung nangyayari behind the camera. Hindi nyo alam lahat. Kasi ako kasi, hindi ko siya sinisiraan yung mga actions niya. Never ko sinabi sa inyo yung mga actions niya dito sa bahay before. Wala, sabi ko lang kasi ako kasi guys, moody na naman ako. Tapos nag-postpartum ako ba, nangaway ako sa kanya. Pero every time na nag-away kami, hindi talaga ako lang yun. Dalawa kami, gusto ko mag-usap kami, lalo na pag emotional ako. Postpartum ako, I needed support. Lalo na ngayon, nag-report ako sa doktor. Ni-report ko talaga. Sabi niya, are you okay in the house? Do you need more support? Do you need someone na mag-rescue sa iyo? Sabi niya, sabi ko na, I'm okay. O, tiktahan ko pa rin siya. Sabi ko, I'm okay, doc. I'm fine. My mom is always calling me and my sister. Kinakaya ko everyday. Ganun ako. Pagdating sa bahay, walang imikan. Walang kuan. Gusto mo ng tubig? Ganun siya. Ganun ang ways niya. Ako ba yan? Nag-alburuto pa ko sa sinabi niya na sobrang masakit talaga na halos 24/7 ko iniisip na grabe man yung sinabi niya. Uy, ako ba yan? Nakikita niyo ano ako dito sa bahay. Hindi ako nagpapabuhay sa aking asawa. Hindi ako nagpapabuhay dito. Naningkamot ba ako no? Naningkamot ba ako na pagkaasawa no? Sa isip ko, hindi ko deserve kasi bagong anak pa lang ako. Tapos wala naman akong ginawa sa kanya no? Ganyan man yung treatment niya sa akin. So, nasasaktan ako. Wait siya lang. Hindi siya nakayuha. Umiyak na naman ako. Hindi ko na kasi kaya. Parang kuan na. Magputok na ang aking utak na. Pagdating niya sa bahay, may niluto na. Mayroon ng mga grocery. Wala. Hindi naman ito dahil sa pera yung kuan. Yung saktan ako ba kasi kanang feeling ko na wala akong ginawa. Parang feeling ko na useless ako na asawa. Saktan ako talaga sobra. Yeah. Kayo, mother, magyud kayo no. Alam niyo man talaga yung pwera na lang sa mga nagsasabi na masama dyan na parang ako pa yung sinisi nila na ako daw yung may dahilan dahil nag-aaway kami, nag-iinarte na naman ako. Hindi ko kasi masabi sa inyo lahat kasi piniprotektahan ko din yung asawa ko ng lahat ng mga actions niya. Hindi ko lahat na sinasabi at malalaman ninyo. Kayo, mother man kayo no. Mother kayo, nagsisikap. Ako ano ba, hindi ako nagpabuhay dito. Tapos sa bahay, kumikilos naman ako. Lalo na sa bata, wala nga kanang asawa, nagigising para tulungan ako, ganun. Unya mag-open up ka, ikaw pa yung masama. Hindi niyo ako ma-blame kung napapagod na din ako. Tapos sa isip niya, kay siya man yung pagod. Ganun yung nasa isip niya, tapos parang ako pa yung may kasalanan. So hindi ko na kaya sometimes ba, kaya mura ko mabuwang usahay. Uy, salamat na lang ako no kasi may mama ako at sister no. Natawagan nila ako. I-comfort nila ako. Kung wala, siguro ako nung lumalayas-layas ako dati, meron akong postpartum din. Hindi niya talaga, wala siyang pakialam, matulog lang siya. Ang tawag niya sa akin, nagdadrama. Pero sa aking kasing kuan, sakit yung aking kasing-kasing ba. Gabi na dito, uy, alauna. 1 o'clock na dito. Masakit yung aking ngipin. Giinom ko paracetamol para mabiyak ba yung half ng aking ulo ba. Parang dyan, dyan. Para mabiyak yung dito na side. Kaya ito kasi ngipin ko yung papastaan ko. 1 o'clock na dito, uy. Nabuang na, balik-balik, nakag-istorya dahil. Yung
pinagtaklanan ko, pinafix ko. Kaya diba dati meron ako maraming sira ng ngipin. So, pinafix ko dahil mahiya ako mag-kiss-kiss. Bitaw, mag-kiss-kiss. Kaya sweet ba mi dati. Ngayon, parang naman kaming, sabi nga ng aking neighbor, nag-comment siya sa aking Facebook. Dul, bakit siya always ganyan daw bago akong anak? Siguro dahil sa postpartum ko, meron akong madaming iniisip at madami akong mga pro sa aking postpartum, madami akong mga expectation at madami akong mga naiisip. At siya naman, parang hindi niya ako maintindihan kasi nung bata pa kasi yan siya, never niya daw na experience na may mag-comfort sa kanya. Hindi niya alam paano i-express. So, kung nagiging ganito ako, nagpo-postpartum ako, hinahayaan niya lang ako na mag-fix ako sa aking sarili, sa aking own mind. Hindi niya ako kinukomfort na ganyan naman siguro sila. Mostly daw, mga puti, ganyan daw. Kay hindi sila kagaya sa atin mga Pilipino, bitaw na ma-comfort tayo, kung anong nangyayari, ganyan. Pero sila daw kasi, iba daw kasi yung ugali nila. So, if you accept daw, yung asawa mo, magiging happy ang lahat. Pero I need to, iwan ko ba yun, kay mahirapan jud ako. Nga, masakit akong ngipon kay, ito nga yung pinapastahan ko, kailangan siya ng root canal, which is 500 pounds. So, yan yung plano ko dati. Gusto ko magpa-braces, gusto ko magpakuan. Ito na lang yung isa. Paano ako magpa-braces kung meron pa itong isa dito na kailangan ng root canal, sobrang mahal. Ang plano ko kasi, pag uuwi ako ng Pilipinas, doon na ako ng ngipin, kay barato, baya doon, no? Yung magpa-root canal, magpaano. If I have time. Pero, iwan ko kung ipabunot ko na lang siguro to, ikapoy naman ko ani. Inaw kasing okay pa kami, hindi siya magpayag-payag na ipabunot ko itong dito ko. Kaya nauubos na daw yung ngipin ko, wala na nga akong dalawang dito. Wala na sa itaas, tapos ito pabunutin pa, baka maubos daw yung ngipin ko. So, ang plano is, inom na paracetamol. Normal na sa amin itong ganito, kanang hindi mag-imikan, dati nga mag-ilang weeks. Hindi kami mag-imik-imik. Ako man, iimik siya sa akin na, gusto mo ba ng tubig? Gusto mo ba ng pagkain? Ako man kay, hindi man ako magkuhan. Kaya parang feeling ko, ba't mo man ako tanungin? Hindi man tayo magkaibigan. Ganun yung aking iniisip. Kaya gusto ko nga mag-usap muna. Fix the problem bago mag-usap. Ganun yung gusto kong mangyari. Kaya iba man kasi yung ways din nila. Hindi man natin sila mag-force. So, hinahayaan ko lang din siya. So, hopefully, kung ma-okay na itong utak ko, no, hindi na sobrang worst na ako kasi marami ako mga dapat ganito, dapat ganyan. Tapos, pag ganito na ako, marami akong naiisip na ako din, sinaktan ko din siya sa text. Kaya, nahantong sa block. Di-block ko siya. Kaya ayaw ko na madagdagan pa ba ng masakit na istorya. Kaya sinabi ko man, madami na akong sinabi sa kanya, masakit din. Kaya ako, nakakuha din akong masakit na messages. Balance lang kami. Pero, muhilak raman ako, muhilak ako. Ano gid ko ay tamimi kanang hindi man ako maganon sa kanya in person, hindi ako maganon na kagaya dito, matukative ako. Very ako sa personal, yung hindi niyo nakikita kasi hindi nga siya nagsasali ng mga vlog. Nung hindi pa kami magka-misunderstanding, very ako sa kanya, very sweet. Lately lang na hindi na kasi nga na busy na ako kay Jack. Meron akong anak si Jack, dalawa pang mga bata, kailangan ko silang asikasuhin from school, pagdating dito sa bahay, maghugas pa. Di ba alam natin yan, mga nanay, as responsibility natin, mga nanay, sobrang busy natin 24/7. So, wala akong time sa kanya na mga musta, wala din siyang time sa akin na mga musta. Para kami mga strangers sa each other, yung nangyayari sometimes. Kaya, sometimes nag-overthink ako na, hala, uy, nagkikare kaya itong asawa ko. Hala, uy, ganun ba? Ang dami nang pumapasok sa aking isip, tapos mag-google dayon ako, nahala. Ganito kaya itong lalaki, bla bla bla. Ang itubag man sa Google kay yung ang mga lalaki, pag hindi sila mag-care, wala iyang mahal sa'yo. Ganun man ang itubag ng Google. Mag-overthink na naman ako. Sabi ko, hala, baka hindi niya talaga, hindi siguro ako mahal nito. Parang ganun. So, hindi ko man siya masabihan, hindi ko siya matanong. Pero paningkamutan ko na
hopefully magkausap na kami kay good kapoy kaayo ay para kayong stranger sa bahay nakaka-drain ng energy at alam ko siya din na drain sa aking karakter na pinapakita. Sweet man ako sa kanya personal, very caring ako sa kanya, yung minamassage ko siya. Pag magtabi kami sa bed, kay dati ang aming connection is manood man kami ng TV. Kay hindi man kami nagagawa-gawa pa ng kung ano ng kababalaghan. Kanya, i-massage ko siya dyan, or ganito, or maghag-hag ako, mag-kiss-kiss. Very sweet ako sa kanya in person. Pero hindi niyo nakikita yung other side ko sa kanya kasi hindi kami showy as a couple. Ang alam niyo lang, pag nag-away na kami, kay vocal man ako pag mayroong misunderstanding. Ayaw ko kasi mag-pretend ako na okay sa camera na, hello guys, fake kaayo yung smile. Whatever, kung ano nangyayari dito, yun talaga yung nakikita ninyo. Hindi ako mag-pretend na okay ako kahit hindi ako okay. Kasi kay mamu, mura ko anang mabuang. Yan ang nahitabo. Yan ang nahitabo sa amin. Pero, alam nyo, as married couple, you have to learn each other's character every day. Mag-adjust kayo. Nag-advise. Advise yung mong kagalingon, day. I have to accept and learn para walang mga kuan. Pero, hopefully na magkasinabot. Ganito kasi pag every time yun na, totoo yung sabi ng iba na parang mabaliw na naman ako kay, I'm not perfect. Meron akong postpartum. Kung para sa inyo, yung postpartum is buang or abnormal, may saltik, kulang sa tornilyo, kulang sa pakog, yung mga judgment ng iba, that's up to you. That's up to you how you think. Because for me, seryoso yan para sa akin kasi I have it in my mind at mahirap siyang labanan sometimes. Pero si mama palaging nag-a-advise na you have to think positive. Dapat i-divert mo si mama. Everyday yan nagsisend ng video sa akin kay sometimes, mura kong makuan sa postpartum. Sabi ni mama, dapat mo talagang labanan yan. Kaya once na i-allow mo yan sa iyong sarili, yun ang na yun. Sabi ni mama, mahirap yan. Si mama, sa dati nagka-postpartum din si mama. So, it depends lang. Good night. Okay, matulog na po eh. I love you all. Elgin, fighting. All the time in the everyday vlog.